Sige, Clara. Simula ngayon, ang bawat isa sa atin ang bahala sa sarili nating mga magulang. Ganoon na ang usapan. Nakapagdesisyon na ako sa isang iglap. Tila nagyelo ang hangin sa silid dahil sa mga salitang binitiwan ng asawa kong si Antonio mula sa kabilang dulo ng hapagkainan na puno ng pagkain. Habang nakatingin sa akin si Antonio na itinigil ang pagkain, ang mukha niya ay puno ng pagmamalaki, na parang isang mahusay na negosyante na katatapos lang ng isang mahirap na kasunduan. Ngunit sa sandaling iyon, ang lalaking mayabang na nakaupo sa harap ko ay wala pang kamalay-malay. Hindi niya alam kung sino ang tunay na sumusuporta sa marangyang pamumuhay ng kanyang ina. At hindi niya alam na ang makasariling salitang iyon ay magiging isang malagim na bitag na walang awang sasakal sa kanyang sariling leeg pagkalipas ng ilang araw. Bawat isa ang bahala sa sarili niyang magulang. Dahan-dahan kong inilapag ang aking mga kubyertos sa lalagyan. Si Antonio, habang walang pakundangang isinusubo ang steak na binili ko, ay ngumisi. Oo, tama. Ang nanay mo, sumasakit daw ang likod kamakailan, di ba? Sana naman. Hindi sumagi sa isip mong tulungan siya gamit ang pera ng pamilya natin. Wala akong balak na ipamigay ang pinaghirapan ko sa mahirap mong pamilya. Ang malalamig na salita ni Antonio ay umalingaw-ngaw sa tahimik na hapagkainan noong nakaraang buwan. Bahagyang sumakit ang likod ng aking ina habang nag-aayos ng hardin. Simpleng ikinuwento ko lang ito kay Antonio. Ngunit agad siyang naghinala na baka ako ay humingi ng tulong pinansyal para sa aking pamilya, kaya't inunahan na niya ako, ang nanay ko, mag-isang namumuhay, pero kayang-kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Ang nanay mo, umaasa lang sa pensyon. Hindi natin alam kung kailan yan iiyak-iyak sa atin para humingi ng pera. Kaya simula ngayon, sariling sikap sa pag-aalaga sa magulang, pera man o pagod. Total self-responsibility. Ika nga, habang itinatagay ang kanyang baso ng alak, tinapunan ako ni Antonio ng isang tingin na puno ng paghamak. Hindi ko alam kung paano mo aalagaan ang magulang mo bilang isang part-timer, nakakarampot lang ang sahod, pero wag na wag mong gagalawin ang pera ko. May sarili akong mga gastusin at obligasyon sa nanay ko. Mga salitang mapanlait. Sa normal na sitwasyon, dapat ay nagalit na ako at isinaboy ang alak sa kanyang mukha. Ngunit, hindi ako sumagot. Tinitigan ko lamang ang aking asawa ng may malamig at walang emosyong mga mata. Talagang wala siyang alam. Naisip ko, isang malalim na katahimikan ang bumalot sa amin. Ang katahimikan ko ay binigyan ni Antonio ng kahulugan na sumusuko na ako at wala nang masabi. Nasiyahan siya at muling hiniwa ang kanyang karne. Ang tinatawag niyang part-timer, nakakarampot ang sahod. Totoo, sa kagustuhan ni Antonio, iniwan ko ang aking posisyon bilang regular na empleyado. Sa kasalukuyan, ako ay isang freelance translator na nagtatrabaho mula sa bahay. Ang tanging sinabi ko sa kanya ay tumutulong ako sa kumpanya ng isang kakilala at kumikita ng ilang libong piso kada buwan. Ito ay dahil si Antonio, na may sobrang taas na pride, ay ayaw na mas malaki ang kinikita ng kanyang asawa kaysa sa kanya. At ang kanyang ina, si Leticia, na labis niyang hinahangaan bilang independyente, ay araw-araw na nagla-lunch sa mga mamahaling restaurant, namimili ng mga high-end cosmetics sa department store, at 2 beses sa isang taon kung magbakasyon sa mga luxury resort sa Pilipinas. Si Antonio ay lubos na naniniwala na ang lahat ng ito ay galing sa naiwang mana ng kanyang yumaong ama at sa pensyon nito. Ngunit ang katotohanan ay malayong malayo. Sa aming kasal, ang biyenan ko ay tumatawang nagsabi, galing kami sa pamilyang may pangalan kaya hindi na namin kailangan ng malaking dote. Pero kapalit nito, dapat pagsilbihan ng mabuti ng nobya ang kanyang biyenan. Pagkatapos ng kasal, hiningi niya sa akin na bigyan ko siya ng isang credit card
para lang sa mga biglaang gastos. Ayokong mag-alala pa si Antonio, sabi niya. Dahil ayokong magkaroon ng gulo sa pagitan namin ni Antonio, ibinigay ko sa biyenan ko ang isang supplementary card na konektado sa account kung saan pumapasok ang kita ko sa pagtatranslate. Iyon ang simula ng aking impyerno. Ang pagiging maluho ng aking biyenan ay lumala buwan-buwan at ngayon mahigit 300,000 piso ang singil na dumarating sa aking account kada buwan. Isang halaga na kayang ubusin ang sahod ni Antonio sa isang iglap. Sa loob ng 5 taon, nagtrabaho ako araw at gabi sa pagtatranslate para lang patagong bayaran ang marangyang pamumuhay ng aking biyenan. Ni isang sentimo ay hindi ko kailangang gastusin para tulungan ang aking ina. Ang pamilya ko ay nagmula sa angkan ng mga may-ari ng lupa at ang aking ina ay may mga ari-arian na. Ang kita mula sa paupa ay higit pa sa kayang kitain ni Antonio sa buong buhay niya. Sige, naiintindihan ko. Mahinahon kong sabi. Gagawin ko ang sinabi mo, Antonio. Simula ngayon, bawat isa sa atin ang bahala sa sarili nating magulang. Hindi tayo makikialam at hindi tayo maglalabas ng pera para sa magulang ng isa't isa. Malinaw ba yon? Sa isang sandali, tila nagulat si Antonio sa aking mabilis na pagsang-ayon. Ngunit agad ding napalitan ito ng isang mapanlokong ngiti at isang malaking tango. Pero sinasabi ko sa'yo, huwag kang iiyak-iyak sa akin kapag nagsisi ka. Nangangako ako. Hinding-hindi ako iiyak o magsisisi. Habang mahigpit na kinukuyom ang aking kamao sa ilalim ng mesa, malamig akong ngumiti. Si Antonio, na masaya dahil naaprubahan ang kanyang mungkahi, ay masayang naglipat ng channel sa telebisyon. Hindi niya alam na kanina lang, gamit ang app sa aking telepono, ay kinansela ko na ang credit card na hawak ng kanyang ina. Bukas, habang masayang namimili ang aking biyenan sa paborito niyang high-end department store, anong kahihiyan kaya ang sasapitin niya sa harap ng cashier? At kapag nalaman niya kung bakit hindi na gumagana ang card, sino kaya ang una niyang pupuntahan para magwala? Ang countdown para sa aking pagganti ay tahimik nang nagsimula, bawat isa ang bahala sa sarili niyang magulang. Isang gabi, matapos ang makasariling deklarasyon ni Antonio, Sabado ng umaga, o para kay Antonio, marahil ito ay isang umagang dapat ipagdiwang dahil natanggal na niya ang pabigat na pamilya ng kanyang asawa. Masaya siyang nag-ayos sa banyo at nagmamadaling umalis. Sinabing may trabaho siya kahit weekend. Sige na, kumain ka na lang kung ano man dyan para sa tanghalian, para sa hapunan. Magluto ka ng paborito kong kare-kare. Gamit ang pera ko. Ha, isang malakas na kalabog ng pinto ang narinig. Mula sa bintana ng sala, pinanood ko siyang sumakay sa kanyang bagong biling mamahaling kotse. Siyempre, ang monthly amortization ay sa aking account kinakaltas. Humigop ako ng malamig na kape at humarap sa laptop na nakabukas sa hapagkainan. Sa screen, nakalatag ang text ng isang medical journal mula sa ibang bansa na ilang araw ko nang pinagpupuyatang isalin. Pagkatapos kong graduate sa kolehiyo, nagkaroon ako ng karanasan sa isang espesyal na translation company bago ako naging independent. Ang pagsasalin ng mga highly specialized na dokumentong medical at legal ay may mataas na bayad. Kung magtatrabaho ako ng walang tulog, kaya kong kumita ng ilang beses na mas malaki kaysa sa mga elite na empleyadong lalaki na kaedad ko. Ngunit hindi ito alam ni Antonio, o mas tamang sabihin, ayaw niyang alamin. Si Antonio ay nagtatrabaho sa isang kilalang medium-sized na kumpanya sa kanilang lugar. Ang lalaki ang nagtatrabaho sa labas. Ang babae ang nag-aasikaso ng bahay. Iyan ang tamang pamilya. Ganyan ang buong pagmamalaki niyang sinabi noong kami ikakasal. Siya ay isang lalaking may makalumang pananaw na minamaliit ang mga babaeng mas mataas ang pinag-aralan o kita kaysa sa kanya. Itinuturing silang hindi kaibig-ibig, kaya't itinago ko ang tunay na lawak ng aking trabaho.
Nagkunwari akong tumatanggap lang ng data entry job bilang sideline mula sa kumpanya ng isang kakilala para sa pangmeryenda. Sa umaga, isa akong perpektong may bahay at sa gabi, kapag tulog na si Antonio o kapag wala siya tuwing weekend, doon ako nagpapakamatay sa trabaho sa harap ng computer. Bakit ko kailangang itago ang aking kita at magtrabaho ng ganito? Iisa lang ang dahilan. Para suportahan ang sobrang pagiging maluho ng aking biyenan. Si Leticia. Ginalaw ko ang aking smartphone at binuksan ang screen ng credit card statement na babayaran ko sana ngayong buwan. Rustan's Department Store, P120,000. IV Clinic, 45,000. Spiral Buffet, 30,000. Isang listahan ng mga gastusin na nakakahingal. Ang kabuuang halaga ngayong buwan ay madaling lumampas sa 350,000. Ang biyenan ko ay dapat nabubuhay lamang sa maliit na mana na iniwan ng kanyang asawa at sa kanyang pensyon, ngunit hindi niya kayang bitawan ang imahe bilang ina ng isang matagumpay na anak na nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya, kaya't patuloy siyang nakikipagkompetensya sa kanyang mga amiga sa pagiging maluho. At lahat ng gastusin ay napupunta sa supplementary card na ibinigay ko. Makinig ka, Clara! Pagod si Antonio sa trabaho. Sa kakarampot niyang sahod, hindi niya kayang suportahan kahit ang pinaka-basic na lifestyle ko bilang asawa niya. Obligasyon mong punan. Yon gamit ang kinikita mo sa part-time mo. At gawin mo yan ng palihim para hindi masaktan ang pride niya. Malinaw ko pa ring naaalala ang sinabi niya kalahating taon pagkatapos ng aming kasal. Para maprotektahan ang imahe ng mahal kong asawa at para sa isang mapayapang pagsasama, tinanggap ko ang hindi makatarungang hiling na iyon. Nagtrabaho ako na parang isinasakripisyo ang sarili kong buhay para lang mabayaran ang kanyang mga gastusin. Sa kabilang banda, ang aking ina ay walang anumang problema sa pera. Mayroon siyang malawak na lupain at mga apartment na iniwan ng aking ama na pinagkukunan niya ng sapat na kita. Sa katunayan, madalas pa siyang magpadala ng mga sariwang gulay at kaunting pera. Sinasabing, Clara, itago mo to kay Antonio at kumain kayo ng masarap. Isa siyang simpleng ngunit napakabuting ina. Nang malaman kong sumakit ang kanyang likod, sinabi kong, ngunit tumawa lang siya at sinabing, Anak, sapat na ang ipon ko. Ang pamilya mo ang unahin mo. At ang inang ito ang hinamak ni Antonio bilang isang mahirap na pulubi na umaasa sa pensyon at umiiyak para sa pera. Idineklara niyang puputulin ang anumang tulong. Hindi niya alam na ang sarili niyang ina ay kumakain ng mahigit 300,000 piso mula sa pinaghirapan ng kanyang manugang buwan-buwan. Simula ngayon, sariling sikap sa pag-aalaga sa magulang, pera man o pagod. Total self-responsibility. Dahan-dahan kong inulit sa isip ko ang mga salitang binitiwan ni Antonio kagabi. Napakagandang pakinggan. Siya mismo ang nagtakda ng bagong patakaran sa bahay na ito. Kung gayon, malugod ko itong susundin. Tiningnan ko muli ang screen ng aking telepono at kinumpirma ang mensahe mula sa credit card company. Card deactivation request completed. Ang orasan ay tumama sa 10. Nang umaga, ang oras ng pagbubukas ng department store na paborito ng aking biyenan. Ngayon ay Sabado. Kahapon, nag-message pa sa akin ang biyenan ko, isang mensahe na halatang para inisin ako. Bukas, titingin kami ng mga bagong bag ng mga amiga ko sa VIP lounge. Pagkatapos, magla-lunch kami ng special sushi. Ang tunog ng segundo sa orasan ay tila napakalakas sa katahimikan. Ipinagmamalaki ni Antonio na pera ko ito, pero sa totoo lang, ang sahod niya ay saktong-sakto lang para sa housing loan, car loan, at sa sarili niyang allowance. Ano kaya ang mangyayari kung ang biyenan ko ay biglang umiyak sa kanya at sabihing, bayaran mo muna ang 350,000 pesos na utang ko? Hindi ko mapigilang mapangiti. Sa sandaling iyon, ang aking smartphone sa mesa
ay biglang tumunog ng malakas. Sa screen, lumitaw ang pangalan ng biyenan ko. Pinatay niya, ngunit tumawag ulit. 2 beses, 3 beses, 4 na beses. Tila naririnig ko na mula sa screen ang nag-aapoy niyang mga mata at ang kanyang pasigaw na boses. Ang takip ng kahon ng Pandora ay sa wakas ay nabuksan. Humigop ako ng malamig na tsaa at dahan-dahang sinagot ang tawag. Hello, si Clara po ito. Anong klaseng nakakatuwang sigaw kaya ang iparirinig niya sa akin? Tahimik kong sinimulan ang unang yugto ng aking pagganti. Hello, si Clara po ito. Sa sandaling sumagot ako sa kalmadong boses. Isang matinis na sigaw na halos ikabasag ng eardrum ko ang sumabog mula sa speaker ng telepono. Clara, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Sinabi nilang, hindi na raw gumagana ang card ko. Ang boses ni Leticia ay nanginginig sa galit at pagkasindak. Inilayo ko ng kaunti ang telepono sa aking tainga, humigop ng malamig na kape at sumagot na tila nagtataka. Mama Leticia, ano po ang nangyari? Bakit po kayo sumisigaw? Huwag kang magkunwari. Dito sa VIP lounge, babayaran ko na sana tong bagong bag. Tapos, sinabi ng sales lady. Ma'am, this card cannot be processed at the moment. Hiyang-hiya ako. Kasama ko pa naman sina Mrs. Santos at Mrs. Reyes. Pinagmukha mo akong kahiya-hiya. Paano mo ko babayaran para dito? Halos makita ko na ang eksena. Si Leticia, na mayabang na nakaupo sa isang mamahaling sofa, iniaabot ang card. At biglang sinabihan ng malamig na katotohanan ng sales lady. Ang itsura niya, sigurong pulang-pula sa hiya. Mama, kumalma po kayo. Ipinatigil ko na po ang card na yan kahapon. Nang sabihin ko ito ng diretsahan, narinig ko ang paghinga ng malalim ni Leticia sa kabilang linya. Ang ipinatigil? Nababaliw ka na ba? Bakit mo ginawa ang ganoong bagay nang walang paalam? Hindi po yun walang paalam. Utos po ni Antonio. Kagabi po, binago ni Antonio ang mga patakaran sa bahay. Sinabi niya ng malinaw, simula ngayon, bawat isa sa atin ang bahala sa sarili nating mga magulang. Pera man o pagod, total self-responsibility. Sa sinabi ko, natahimik si Leticia ng ilang segundo. Ngunit ang kanyang baluktot na pag-iisip ay agad na nakahanap ng isang interpretasyon na pabor sa kanya. Tanga ka ba? Para yan sa pamilya mo. Ayaw niyang maubos ang pera niya sa nanay mong mahirap at may sakit sa likod. Ang tulong sa akin ay nararapat lang. Bayad yan sa pagpapalaki ko kay Antonio para maging matagumpay. Parang dibidendo ko na yan. Ang kanyang mga salita ay puno ng pagkamakasarili. Tsaka, sino ka para magdesisyon sa pera ng pamilya at ipatigil ang card ko, Aber? Ikaw na isang part-timer lang nakakarampot ang kita? Pera yan, ni Antonio. Pumunta ka ngayon din sa bangko, mag-withdraw ka ng 500,000 pesos at dalhin mo dito sakay ng taxi. Kasama na yan bilang danyos sa kahihiyang idinulot mo sa akin. Ang mga sigaw ni Leticia ay walang saysay na umalingaw sa silid. Nakikinig ka ba? Bilisan mo. Hindi talaga niya nakikita ang katotohanan na ang perang ginagastos niya ay galing sa dugot pawis ko sa pagtatranslate. Na ang anak niya ay walang kakayahang magbigay ng higit 300,000 piso buwan-buwan, dahan-dahan, ngunit may lamig na parang yelo. Sinabi ko, hindi po. Wala po akong ibibigay na kahit isang sentimo sa inyo. Kakarampot lang po kasi ang kita ko bilang part-timer. Hoy, sumasagot ka na sa akin ngayon? Manugang ka lang. Bakit hindi po kayo humingi kay Antonio? Ayon po sa bagong patakaran, siya ang dapat umako sa responsibilidad sa sarili niyang magulang. Paalam na po. Teka, Clara, walang awa kung pinatay ang tawag. At pagkatapos, pinatay ko na rin ang aking telepono. Hindi pa ito ang katapusan. Imposibleng sumuko na lang ang isang taong nasaktan ng husto ang pride. Sigurado akong gagawa siya ng paraan para personal na kumprontahin ako. Ang hula ko ay naging totoo wala pang kalahating oras.
Isang malakas na preno ng taxi ang narinig sa harap ng bahay. Sumunod ang malalakas na kalabog sa pinto na parang sisirain ito. Clara, buksan mo to! Alam kong nandiyan ka! Huminga ako ng malalim at binuksan ang pinto. Si Leticia, na pumasok na parang bagyo, ay pulang-pula ang mukha at may itsurang parang demonyo. Ang kapal ng mukha mong ipahiya ako! Ninakaw mo ang pera ni Antonio at ginamit para sa sarili mo. Pareho lang kayo ng magnanakaw. Pumasok siya sa sala na hindi man lang nag-alis ng sapatos. Kung walang cash, ibigay mo sa akin ang passbook at ATM card. Ako na mismo ang magwi-withdraw sa bangko. Mama, wag po kayong basta-basta pumapasok. Hindi ko po ibibigay ang passbook. Nang harangan ko siya, tiningnan niya ang buong sala na may nanlilisik na mga mata. At napansin niya ang aking laptop at mga dokumento sa ibabaw ng hapagkainan. Hempefe, anong part-time? Naglalaro ka lang dyan sa computer mo buong araw dahil sa mga ganitong bagay. Napapabayaan mo ang tungkulin mo bilang asawa at ang biyenan ko sa hindi ka panipaniwalang paraan ay inabot ang clear file kung saan nakalagay ang mga mahahalagang dokumento ng medical journal na pinagpuyatan kong isalin. Wag niyong hawakan yan. Nang sumigaw ako, isang masamang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Kinuha niya ang mga papel mula sa file at gumawa ng isang bagay na hindi ko sukat akalain. Nang sumigaw ako. Wag niyong hawakan yan! Isang masamang ngiti ang sumilay sa mukha ni Leticia. Kinuha niya ang mga isinalin kong medical journal mula sa clear file at walang pakundangang hinawakan ito gamit ang dalawang kamay. Dahil sa mga basurang papel na to, umaasa ka sa pera ni Antonio at nagkukunwaring may sideline ka. Ras! 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 Isang tuyong tunog ang umalingaw-ngaw sa sala. Ang mga dokumento na puno ng espesyal na terminolohiyang medikal ay walang awang pinunit ng aking biyenan at nagkalat sa sahig. Anong ginagawa niyo? Mahalaga yang trabaho? Trabaho? Wag mo kong patawanin. Isang simpleng sideline lang yan. Wag mong tawaging trabaho. Tinapakan ni Leticia ang mga piraso ng papel sa sahig gamit ang kanyang mataas na takong. Ang itim na tinta ay kumalat sa puting papel dahil sa dumi sa ilalim ng kanyang sapatos. At ang kanyang mga insulto ay bumaling sa aking pamilya. Alam mo, yang pagiging saki mo, namana mo yan sa nanay mong mukhang pulubi, sabi ni Antonio. Nagkukunwari lang daw yang may sakit sa likod para makahuthot ng pera sa matagumpay kong anak. Ang kapal ng mukha. Hindi ganyan ang nanay ko, manahimik ka. Ang isang mahirap na nabubuhay lang sa pensyon ay walang karapatang dumikit sa pamilya naming may pangalan. At ikaw, imbes na magsayang ka ng oras sa basurang sideline na to, dapat nagtatrabaho ka para kolektahin ang pera ni Antonio at ibigay sa akin. Yan ang tungkulin ng isang asawa. Ang mga masasakit na salita ni Leticia ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Ang nanay mo, paano niya natitiis tumira sa lumang bahay na yon? Natural lang na maghinala si Antonio. Nalolokohin niyo siya? Sigurado akong pinilit niyo siyang pakasalan ka para sa pera namin, di ba? Hay, kayong mga mahihirap talaga. Tinitigan ko ang mga pinunit na papel sa ilalim ng kanyang takong at ang kanyang galit na mukha. Ang galit sa loob ko ay malapit ng sumabog. Gusto kong sampalin ang babaeng ito at isigaw sa kanya ang P350,000 peson na ginagastos mo buwan-buwan ay galing lahat sa pinaghirapan ko. Gusto kong ipamukha sa kanya na ang mahirap kong pamilya ay may ari-arian na ilang beses na mas malaki kaysa sa kayang kitain ni Antonio sa buong buhay niya. Ngunit kinagat ko ang aking labi at nanahimik. Kung sasabihin ko ang totoo ngayon, magpapanik sila sandali. Pero hanggang doon lang yon. Si Antonio at Leticia ay hinding-hindi maniniwala. Kapag nalaman nilang may pera ako, magagalit pa sila at sasabihing, "Bakit mo itinago? Manloloko ka!" At lalo lang silang aasa sa aking yaman. Kaya ngayon, kailangan kong magtiis para hayaan silang lakarin ang daan
patungo sa kanilang sariling perpektong impyerno. Ang aking katahimikan ay binigyan ni Leticia ng kahulugan na ako'y talunan at wala nang masabi. Mayabang siyang ngumisi. Mukhang naintindihan mo na kung saan ka lulugar. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Bago maggabi, maghanda ka ng 500,000 pesos na cash. Bayad dyan sa kahihiyang idinulot mo at pambayad sa lunch namin ngayon. Inayos ni Leticia ang kanyang gusot na damit at tiningnan ako ng may paghamak. Kung hindi mo yan maihahanda, sasabihin ko kay Antonio na palayasin ka sa bahay na to. Susunod yon sa kahit anong sabihin ko. Bukas, ipapadala ko na ang mga gamit mo sa luma ninyong bahay. Pagkasabi niyon, umalis siya ng padabog, isinara ang pinto ng malakas. Ang sala ay tila dinaanan ng bagyo. Umupo ako sa sahig at isa-isang pinulot ang mga pinunit na papel. Ang data ay nasa computer pa naman, kaya't pwede ko itong iprint ulit. Ngunit ang oras at pagod na ibinuhos ko sa mga papel na ito at ang pagyurak niya sa aking ina ay mga kasalanang hindi mabubura ng simpleng pagprint. 500,000 bago maggabi? Ha? Itinapon ko ang mga punit na papel sa basurahan at kinuha ang aking telepono. Tiningnan ko ang balanse ng account kung saan kinakaltas ang aming mga gastusin, ang account na sinasabi ni Antonio na pera ko. Wala na roon ang perang idinideposito ko buwan-buwan para sa mga gastusin ni Leticia. Ang natira na lang ay ang kakarampot na sahod ni Antonio at ang napakaliit niyang ipon. Imposibleng makapag-withdraw ng 500,000 pesos mula sa account na iyon. Ang orasan ay tumama sa 3 ng hapon. Ito na siguro ang oras na iiyak-iyak si Leticia kay Antonio sa telepono at sasabihing ninakaw ko ang pera niya. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang aking telepono. Sa screen, lumitaw ang pangalan ni Antonio. Huminga ako ng malalim, ngumiti ng malamig, at sinagot ang tawag. Hello? Clara? Anong ginawa mo? Clara? Anong ginawa mo? Ang sigaw ni Antonio sa kabilang linya ay halos ikabasag ng aking eardrum. Inilapag ko ang telepono sa mesa at sabay na pinindot ang speakerphone button at ang record button ng isang app. Ano? Sinusunod ko lang, ang patakarang ikaw mismo ang gumawa kagabi. Bawat isa ang bahala sa sarili niyang magulang. Pera man o pagod, total self-responsibility. Ikaw ang nagsabi niyan, di ba? Kalokohan. Huwag kang maglaro ng salita. Halos hirap huminga si Antonio sa kabilang linya. Siguradong nasa pasilyo siya ng opisina, sumisigaw nang walang pakialam sa mga kasama. Tumawag si Mama kanina. Umiiyak. Sabi niya ninakaw mo raw ang pera ko. At ipinatigil ang card niya, kaya siya napahiya. Nang husto! Habang wala ako, nagnanakaw ka pala ha? Gaya ng inaasahan. Hindi sinabi ni Leticia na dahil sa kanyang kaluhuan, kaya ipinatigil ang card. Gumawa siya ng isang kwento kung saan siya ang biktima. Ninakaw ng manugang ang pera ng anak niya at itinigil ang suporta sa kanya. Iyon ang isinumbong niya kay Antonio. Antonio, mas pinaniniwalaan mo pa ang sinasabi ni Mama Leticia kaysa sa akin? Siyempre, si Mama ang nag-isang nagpalaki sa akin at nagsakripisyo para makapasok ako sa isang malaking kumpanya. Hinding-hindi siya magsisinungaling. Napabuntong hininga ako. Sa isip niya, siya ay isang elite na empleyado, ang kanyang ina ay isang kahanga-hangang biyuda, at ako ay isang kaawa-awang part-timer na umaasa sa kanya. Ang ilusyon na iyon ay napakatibay kaya't ayaw niyang tingnan ang totoong laman ng bank account o ang tunay na kalagayan ng aming budget. Hoy, sumagot ka! Nasaan ang pera ko? Sigurado akong ipinadala mo na sa mahirap mong pamilya. Muli, lumabas sa bibig ni Antonio ang mga salitang humahamak sa aking pamilya. Nagkunwari lang. Yang may sakit sa likod para makahutot ng pera sa akin, no? Nandidiri ako sa isiping napunta ang pera ko sa matandang hukluban na yun na nakatira sa lumang bahay. Antonio, wag mong insultuhin ang nanay ko. Ni isang sentimo. Wala siyang kinuha sa pera mo.
Nang sabihin ko ito sa mababang boses na may halong babala, inakala ni Antonio na natamaan ko ang kanyang punto. Lalo siyang nagalit. Sinungaling! Bakit hihinto ang card ni Mama? Makinig ka! Humihingi si Mama ng 500,000 bilang danyos. Bago ako umuwi, ibalik mo ang perang yan. Kahit magbenta ka pa ng katawan, basta't maibalik mo. 5 to 5. Ang halagang iyon, na para lang sa mga gastusin at lunch ni Leticia, ay itinuturing na ngayon ni Antonio na perang ninakaw ko at ipinadala sa aking pamilya. Habang tinitingnan ang timer ng recording, nanahimik ako. Kung sasabihin ko ngayon na ang 500,000 na yan ay para sa spa at designer bag ng nanay mo, siguradong sisigaw lang si Antonio na, imposibleng gawin yan ng nanay ko. Sinungaling. Kailangan kong ipakita sa kanya ang hindi matitinag na pisikal na ebidensya at ang malagim na katotohanan ng sabay. Ang aking katahimikan ay binigyan ni Antonio ng kahulugan na nawawalan na ako ng pag-asa. Hoy, baka naman nagastos na ng nanay mo. Huwag kang magbiro. Kung hindi mo maihahanda ang 500,000 ngayong araw, hihiwalayan kita. Sa wakas, lumabas na rin sa bibig ni Antonio ang salitang iyon. At hindi lang simpleng hiwalayan. Kukuha ako ng abogado at ilalabas ko lahat ng ebidensya ng pagnanakaw mo. Hindi lang ikaw, pati yang mahirap mong nanay. Isasama ko bilang kasabwat at sisingilin ko ng danyos. Maghanda ka. Ang isang lalaking kayang pagbantaan at itakwil ng ganito kalamig ang sarili niyang asawa at biyenan. Ang lalaking ito, na sa loob ng 10 taon, ay pilit kong itinuring na mahal kong asawa, ay isa lang palang arogante, ignorante, at abusadong lalaki. Hiwalayan? Seryoso ka? Oo, seryoso ako. Ang isang magnanakaw na tulad mo ay isang mantsa lang sa maganda kong buhay. Ihanda mo ang pera bago mag-umaga bukas. Kung hindi, ako mismo ang tatawag sa pamilya mo para maningil ng danyos. Tut. Tuwet. Tuwet. Bigla niyang pinatay ang tawag. Katahimikan ang naiwan sa silid. Isang banta mula kay Leticia na palalayasin ako kung walang 500,000. Isang ultimatum mula sa asawa ko na sisirain ang pamilya ko kung walang 500,000. Sa normal na sitwasyon, ang isang may bahay ay iiyak na lang sa desperasyon. Ngunit pinindot ko ang stop button ng recording app at dahan-dahang inubos ang malamig na kape. Bukas ng umaga, tiningnan ko ang mga punit na medical journal sa basurahan at binuksan ang aking laptop. Nagpadala ako ng isang maikling email sa isang tao. Tuloy po tayo bukas. 10 ng umaga. Sa bahay ko. Handa na po ang lahat. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang langit ay madilim at nagsisimula nang umihip ang malamig na hangin. Si Antonio at Leticia ay sigurado na corner na nila ako. Ngunit hindi nila alam ang tunay kong lakas at ang tunay na pagkatao ng pamilya ko, ang mga Villanueva. Bukas ng umaga, sa halip na ang 500,000 na hinihintay nila, ano kaya ang ihaharap ko sa kanila? Ang entablado, para sa aking perpektong pagbabalik, ay tahimik at tiyak ng nabubuo. Kinaumagahan, 5:50 ng umaga, sa sala, sina Antonio at Leticia ay nakaupo sa sofa na parang mga hukom na hahatol sa isang kriminal, nakahalukip-kip at mayayabang. Ang mukha ni Antonio ay puno ng kasiyahan sa pag-aakalang napasunod niya ang kanyang asawa. Si Leticia naman ay sabik na hinihintay ang sandaling luluhod ako at iaabot ang 100,000. Hoy, Clara! Lampas na sa oras. Naihanda mo na ba ang pera ko? Ang 500,000? Tanong ni Antonio habang tinatapik-tapik ang mesa. Nakaupo ako sa tapat nila, tuwid ang likod at mahinahong umiling. Hindi, ni isang sentimo. Wala akong inihanda. O, mas tamang sabihin, hindi ko kailangang maghanda. Sa kalmado kong boses, biglang tumaas ang kilay ni Antonio. Ano?
Hindi ka naghanda? Ninakaw mo na nga ang pera ko? May gana ka pang magmatigas? Oo nga, ang pamilya mo. Ganoon na ba sila kahirap? At hindi man lang makapaglabas ng ganyang halaga? Isa ka talagang inutil na palamunin? Muli, lumabas sa kanilang mga bibig ang mga salitang humahamak sa akin at sa aking ina. Tinitigan ko lang sila at nanatiling tahimik. Sumagot ka! Sige. Ayon sa usapan, hiwalay na tayo. Tatawagan ko na ngayon din ang pamilya mo para maningil ng danyos. Kinuha ni Antonio ang kanyang telepono at nagsimulang magdial ng padabog sa sandaling iyon. Ah! Ding-dong. Eksaktong 10. Nang umaga, tumunog ang doorbell. Sino yan? Ang aga-aga, inis na sabi ni Antonio. Ako na po ang magbubukas. Tumayo ako at nagtungo sa pinto. Pagbukas ko, isang matandang ginoo na nakasuot ng isang mamahaling three-piece suit ang nakatayo roon. Tuloy po kayo sa sala. Maraming salamat po, Ma'am Clara. Nang ihatid ko ang ginoo sa sala, tiningnan siya ni na Antonio at Leticia nang may pagtataka. Sino ka? Kung ahente ka ng insurance, umalis ka na. May mahalaga kaming pinag-uusapan. Nang mag-utos si Antonio, magalang na yumuko ang ginoo at inilapag ang kanyang business card sa mesa. Paumanhin po. Hindi pa ako nakapagpakilala. Ako po si Attorney Reyes, ang abogado ng pamilya Villanueva, ang pamilya ni Ma'am Clara. Abogado? Biglang nawala ang pagiging kampante sa mukha ni Antonio. Bakit may abogado? Kumuha ka ng abogado para sa alimony? Sayang lang ang pera mo. May ebidensya kami ng pagnanakaw mo. Habang sumisigaw si Antonio, hindi nagbago ang ekspresyon ni Attorney Reyes. Kumuha siya ng ilang dokumento mula sa kanyang briefcase at inilatag sa mesa. Mr. Antonio, tungkol po sa sinasabi ninyong pagnanakaw, pakitingnan po ang kopya ng mga bank statement na ito. Ito ay ang mga record ng payroll account ni Antonio at ng aking personal na account. Ang inyo pong netong sahod kada buwan ay humigit kumulang 28,000 piso pagkatapos ibawas ang housing loan, car loan, utilities at ang inyong personal na allowance. Mayroon po kayong deficit na 30,000 piso kada buwan at ito naman po ang buwanang gastos sa credit card ni Mrs. Leticia na umaabot sa average na 350,000 piso. Imposible pong mabayaran ito mula sa inyong sahod. Kung gayon, sino ang nagbabayad? Itinuro ni Attorney Reyes ang record ng aking personal na account. Lahat po ay kinakaltas mula sa account ni Ma'am Clara. Sa nakalipas na 5 taon, ang sumusuporta po sa mga gastusin ni Mrs. Leticia ay hindi kayo, kundi ang pera na kinita mismo ni Ma'am Clara. Natahimik ang buong sala. Ang mukha ni Leticia ay unti-unting namutla. Hindi totoo yan. Part-timer lang siya. Imposibleng kumita siya ng ganyang kalaking pera. Diba, Antonio? Huwag kang maniwala dyan. Nang sumigaw si Leticia, mahinahong sumagot si Attorney Reyes. Part-timer? Nagbibiro po kayo. Si Ma'am Clara ay isang top-tier medical translator na may direktang kontrata sa mga nangungunang institusyong medikal sa ibang bansa. Ang kanyang taunang kita ay halos 3 beses na mas malaki kaysa sa inyo. 3 beses? Nanlaki ang mga mata ni Antonio at bumuka ang kanyang bibig na parang isda. Ang asawang minamaliit niya bilang isang palamunin ay mas malaki pa pala ang kinikita kaysa sa kanya at buong-buo siyang sinusuportahan pati na ang kanyang ina. Ang malagim na katotohanan ito ay tuluyang dumurog sa kanyang maliit na pride. Hindi ko alam yan. Itinago niya. Panloloko to. Panloloko? Samantalang kayo mismo, hindi ninyo alam ang laman ng sarili ninyong bank account at ipinapasa sa asawa ninyo ang responsibilidad sa mga gastusin ng inyong ina? Sa matalas na tanong ni Attorney Reyes, napaurong si Antonio at natahimik. Tinitigan ko ang 2 tila naging bato sa sofa at nagsalita. Antonio, ikaw ang nagsabi, simula ngayon,
Bawat isa sa atin ang bahala sa sarili nating magulang. Huwag mong gagalawin ang pera ko. Bayagaa. Kaya itinigil ko na ang paggamit ng pera ko para sa nanay mo. Ganoon lang kasimple. Ano? Nanginginig na napahawak si Antonio sa kanyang ulo. Ang mga salitang binitiwan niya ay naging isang perpektong bumerang na tumama sa sarili niyang leeg. Teka, paano na ang card ko? Ang buhay ko? Humahabol na sabi ni Leticia. Ngunit malamig siyang sinagot ni Attorney Reyes. Mrs. Leticia, hindi po ito ang oras para mag-alala sa inyong pamumuhay. Mr. Antonio, may isa pa po kaming dahilan kung bakit kami narito ngayon. Kumuha si Attorney Reyes ng isa pang makapal na dokumento mula sa kanyang briefcase. Mayroon itong isang malaking selyo. Ito po ay isang mahalagang paunawa mula sa ina ni Ma'am Clara, si Mrs. Villanueva, ang taong ininsulto ninyo bilang matandang hukluban na nakatira sa lumang bahay sa probinsya. Nang makita ni Antonio ang nakasulat sa pabalat ng dokumento, napasigaw siya at nadulas mula sa sofa. Nang makita ni Antonio ang pabalat ng makapal na dokumentong inilapag ni Attorney Reyes sa mesa, napasigaw siya na parang nakakita ng multo at nadulas mula sa sofa papunta sa sahig. Ano to? Villanueva? Realty Holdings? Bakit nandito ang pangalan ng pinakamalaking partner sa proyektong pinagkakagastusan ngayon ng kumpanya namin? Ang mukha ni Antonio ay kasing putla ng lupa at butil-butil na pawis ang tumulo mula sa kanyang noo. Ang malaking proyektong pang-redevelopment na kinasasangkutan ng kumpanya ni Antonio ang may-ari ng 70% ng lupain para sa proyektong iyon ay walang iba kundi ang pamilya ko, ang mga Villanueva. Mr. Antonio, hindi po ba ninyo alam? Ang ina ni Ma'am Clara, si Mrs. Villanueva, ang pinuno ng kanilang angkan at ang may ganap na karapatan sa lupain ng proyektong iyan. Siya po ang tinawag ninyong matandang hukluban na nakatira sa lumang bahay sa probinsya. Ang boses ni Attorney Reyes, na kasing lamig ng yelo, ay umalingaw-ngaw sa sala. Ang hindi maaari! Ang pamilya niya ay nakatira lang sa isang lumang bahay sa probinsya. Ang lumang bahay na iyon ay isang registered National Cultural Treasure, isang tradisyonal na bahay na bato. Ang gastos sa pagpapanatili pa lang nito ay kayang ubusin ang kikitain ninyo sa buong buhay ninyo. Nanginginig na tumingin si Antonio sa akin na parang nagmamakaawa. Clara, bakit hindi mo sinabi ang ganito kahalagang bagay? Hindi ko itinago, malamig kong sagot. Noong ipinakilala kita sa kanya, sinabi ng nanay ko, isa lang kaming simpleng pamilya na may kaunting lupain. Kayo ang nag-assume na mahirap kami. Pagkatapos noon, tuwing babanggitin ko ang pamilya ko, nagagalit kayo at sinasabing, huwag kaming dumikit sa inyo para sa pera. Habang si Antonio ay lugmok sa desperasyon, si Leticia, na walang kaalam-alam sa bigat ng sitwasyon, ay sumigaw. Ano ngayon kung may lupa sila sa probinsya? Ang anak kong si Antonio ay susunod na manager sa isang malaking kumpanya sa syudad. Pwede nating tanggihan ang lupa ng mga probinsyanong yan. Sa mga mapanlait na salita ni Leticia, hindi ako sumagot. Sa sitwasyong ito, ang pinakamalupit na parusa ay hindi ang aking mga salita kundi ang bigat ng katotohanan. Tulad ng inaasahan, si Antonio ay sumigaw sa kanyang ina nang may galit na hindi ko pa nakikita dati. Manahimik ka, ma. Kung hindi natin makukuha ang kontrata sa lupaing yon, malulugi ang kumpanya. Baka pati ako matanggal sa trabaho. Matanggal? Nagbibiro ka ba? Sa wakas, namutla si Leticia. Hindi po biro, sabi ni Attorney Reyes. Sabay labas ng isa pang dokumento. Isang opisyal na abiso mula kay Mrs. Villanueva. Imposibleng magkaroon ng tiwala sa isang kumpanyang may empleyadong umaapi sa aking anak at humahamak sa aming pamilya. Kaya't lahat ng kontrata sa pagbenta ng lupa para sa proyektong ito ay kinakansela. Kinakansela? Napahawak si Antonio sa kanyang ulo at halos isubsob ang mukha sa sahig. Teka, mali ako. Clara, sabihin mo sa nanay mo, away mag-asawa lang yon. Hindi ko naman alam na lupa pala nila yon.
Kung hindi mo alam, okay lang na tawagin ang magulang ng iba na hukluban at pagbantaan para sa pera? Sa malamig kong tingin, natigilan si Antonio. Ako, yung pride ko lang bilang lalaki. Ang pride mo ay ang pagpapasarap sa nanay mo gamit ang pera ko habang ikaw ay nagpapakahari-harian? Antonio, ikaw ang nagsabi. Simula ngayon, total self-responsibility. Ang mga salitang paulit-ulit kong sinasabi mula kahapon ay ngayon ay naging isang patalim na sumisira sa kanyang career. At saka, Mr. Antonio, walang awang dagdag ni Attorney Reyes. Ang voice recording ng pagbabanta ninyo kay Ma'am Clara na sisingilin ninyo ang pamilya niya kung hindi magbibigay ng 500,000 ay naiparating na sa pamamagitan ng pamilya Villanueva sa inyong presidente. Opo, galit na galit po ang presidente. Paano nangyaring ang isa sa aming empleyado ay nag-blackmail sa anak ng aming partner? Sabi niya, isa sa ilalim daw kayo sa disciplinary hearing sa Lunes. Ang lahat ng daan ay sarado na. Ang pang-aabuso ni Antonio sa loob ng bahay dahil sa kanyang kamangmangan at kayabangan ay naging isang malaking issue sa kanyang kumpanya. Umungol si Antonio na parang hayop at gumulong-gulong sa sahig. Teka, anong nangyayari? Paano na ang bayarin ko sa card next month? Ang bakasyon namin sa resort? Sino ang magbabayad? Ang pag-aalala pa rin sa sariling kaluhuan, sa gitna ng lahat ay nagpapakita kung gaano sila kasakim. Si Antonio ay nakaluhod sa sahig ng sala, umuungol na parang hayop. Ang kanyang pride bilang isang elite na empleyado at ang kanyang dignidad bilang isang padre de pamilya ay ganap nang nawala. Hoy, Antonio, ayusin mo nga sarili mo. Kung matatanggal ka sa trabaho, paano na ako haharap sa mga kapitbahay? Sigaw ni Leticia habang hinahampas ang likod ng anak. Clara, tawagan mo ngayon din ang nanay mo at ipawalang bisa mo to. Ang sama mong asawa, sinisira mo ang karir ng asawa mo. Isa kang malas. Umalis ka na sa bahay na to. Walang tigil ang mga insulto mula sa bibig ni Leticia. Tinitigan ko ang kanyang pangit na mukha nang walang imik. Wala nang saysay ang sumagot, habang lalo silang nagwawala, lalong magiging malupit ang katotohanang haharapin nila. Reyes ang hudyat mula sa aking katahimikan at marahang umubo. Ang aalis po ay hindi si Ma'am Clara. Kayo po, Mrs. Leticia, at kayo, Mr. Antonio. Ano? Anong pinagsasabi mo? Si Antonio ang nagbabayad ng loan para sa bahay na to. Amin to! Galit na sabi ni Leticia. Paumanhin po, Mrs. Leticia! Sabi ni Attorney Reyes, sabay labas ng isa pang dokumento. Ang pangalan po sa housing loan ay kay Mr. Antonio, ngunit ang down payment na 20 milyong piso at ang malaking bahagi ng buwanang amortization ay mula sa account ni Ma'am Clara sa sahod ninyo, Mr. Antonio. Imposible pong maaprubahan kayo para sa property na ito. Napapitlag si Antonio. Ipinagmamalaki niyang binili ko ang bahay na to, pero sa totoo lang, ito ay isang kastilyo ng kasinungalingan na ako ang nagpondo sa likod. At ito na po ang pinakamahalaga sa lahat. Inilapag ni Attorney Reyes sa gitna ng mesa ang isang divorce paper at isang makapal na singil. Una, ang hiling ni Ma'am Clara na makipaghiwalay kay Mr. Antonio. Ang dahilan ay ang paulit-ulit na emotional abuse at ang pamimilit na pasanin ang gastusin ng biyenan. At ang singil na ito ay para sa kabuuang halaga ng mga gastusin ni Mrs. Leticia na inabunuhan ni Ma'am Clara sa loob ng 5 taon. Kasama na ang danyos. Ay inabunuhan. Tiningnan ni Antonio ang singil na may blankong mga mata. Ang kabuuang halaga po ay humigit kumulang 14 milyong piso. Kailangan po itong bayaran ng buo sa katapusan ng buwan. 24 na milyon! Isang tunog ng pagkawala ng hininga ang narinig mula kay Antonio. Si Leticia naman ay nanlalaki ang mga mata at hindi makapagsalita. Kalokohan!
Imposibleng mabayaran yan, sigaw ni Antonio. Tsaka, ang pera ng mag-asawa ay common property. Si Clara ang kusang nagbigay ng pera kay mama. Wala siyang karapatang bawiin yon. Ang konsepto po ng common property ay para lamang sa mga ari-ariang pinagsikapan ng mag-asawa. Malamig na sagot ni Attorney Reyes. Malinaw po ninyong sinabi, Mr. Antonio, na wag gagalawin ang pera ko at ipinilit na paghiwalayin ang budget at ang pagbabayad kay Mrs. Leticia ay dahil sa pamimilit niya na si Ma'am Clara ang mag-abono. Ito po ay isang malinaw na kaso ng unjust enrichment at may karapatan po siyang bawiin ito. Nawalan ng masabi si Antonio. Bilang asawa, obligasyon mo yan. Antonio, punitin mo yang papel na yan! Inabot ni Leticia ang singil. Sa sandaling iyon, ang telepono ni Antonio sa mesa ay tumunog ng malakas. Nang makita niya ang pangalan sa screen, ganap na nawala ang kulay sa kanyang mukha. Presidente. Ang pinuno ng kanyang kumpanya, ang taong pinakakinatatakutan at pinagsisilbihan niya. Isang direktang tawag sa araw ng pahinga. Presidente. B. Presidente. Nanginginig na sinagot ni Antonio ang tawag. Hello. Si Antonio po. Si Antonio po. Presidente. Yung tungkol po sa pamilya Villanueva, isang di pagkakaunawaan lang po. Bago pa man matapos si Antonio, isang galit na sigaw mula sa presidente ang umalingaw-ngaw sa buong sala. Di pagkakaunawaan? Anong mga kalokohan ang pinagsasabi mo sa anak ni Chairman Villanueva? Ngayong umaga, nakatanggap kami ng opisyal na reklamo mula sa kanilang abogado, kasama ang voice recording ng pagbabanta mo. Hindi po, away mag-asawa lang po yon, manahimik ka. Dahil sa'yo, kanselado ang pinakamalaking proyekto ng kumpanya. Bilyon-bilyong piso ang malulugi sa amin dahil sa'yo. Sa sigaw ng presidente, napasigaw si Antonio at napaluhod habang hawak ang telepono. Makinig ka! Simula bukas, tanggal ka na sa trabaho. Disciplinary dismissal! Ipapadala na lang namin ang mga gamit mo sa isang kahon. Huwag ka nang magpapakita sa opisina. Teka po, presidente. May mga loan po ako. Ang nanay ko, wala akong pakialam. Di ba't sariling sikap sa pag-aalaga sa magulang? Ibabalik ko lang sa'yo ang mga salitang sinabi mo sa anak ni Chairman Villanueva at saka sisingilin ka namin para sa lahat ng danyos na idinulot mo sa kumpanya. Maghanda ka. Toot. Brina. Toot. Toot. Naputol ang tawag. Ang walang emosyong tunog na iyon ay ang hudyat ng ganap na pagtatapos ng buhay ni Antonio. Nahulog ang telepono ni Antonio sa sahig. Ang kanyang career, ang kanyang bahay, at kotse, at ang pinakamahalaga sa kanya, ang pera, ay lahat naglaho dahil sa sarili niyang mga salita. Simula ngayon, self-responsibility. Antonio, anong nangyari? Anong sabi ng presidente? Si Leticia, na walang kaalam-alam, ay tinapik ang anak. Dahan-dahang itinaas ni Antonio ang kanyang mukha. Wala na roon ang yabang na ipinapakita niya sa akin. Tanging kadiliman, desperasyon, at galit sa sarili niyang ina ang nasa kanyang mga mata. Sa gitna ng walang emosyong tunog mula sa telepono ni Antonio, isang mabigat at nakakabinging katahimikan ang bumalot sa sala. Hoy, Antonio! Anong nangyari? Bakit ganyan ang itsura mo? Anong sabi ng presidente? Tanong ni Leticia na walang kaalam-alam habang inuuga ang balikat ng anak. Kung nagkaproblema sa kumpanya dahil kay Clara, ako na ang tatawag sa presidente mo. Pasensya na po. Nagkamali lang ang manugang ko. Kaya, tumayo ka na dyan. Ang mga salitang iyon ni Leticia na wala sa lugar ang tuluyang pumutol sa huling hibla ng pasensya ni Antonio. Huwag mo kong hawakan! Isang sigaw na parang hayop ang kumawala kay Antonio habang marahas niyang iwinaksi ang kamay ng ina. Napasigaw si Leticia at napaatras. Kasalanan mo to!
Kung hindi ka lang gumastos ng daan-daang libo buwan-buwan sa mga spa at designer bag mo, hindi sana mangyayari to. Anong sinasabi mo, Antonio? Ginagawa ko lang yon para hindi ako mapahiya bilang ina ng isang empleyado ng malaking kumpanya. Manahimik ka. Ngayon, tanggal na ako sa malaking kumpanyang yon. Dahil sa kaluhuan mo, nagalit sa akin ang pamilya ni Clara at nagdulot ako ng bilyon-bilyong lugi sa kumpanya. Nanlilisik ang mga mata ni Antonio at habang sumisigaw, tumalsik ang kanyang laway sa mukha ng inang dati niyang itinuturing na pinakamamahal sa buong mundo. Danyos na 24 milyon. Danyos, 600,000. Imposibleng mabayaran yon. Wala pang ang 100,000 ang ipon ko. Lahat yon, ikaw ang umubos. Ikaw ang magbayad! Malas ka! Malas! Nanginginig si Leticia sa hindi makapaniwalang mga salita mula sa kanyang pinakamamahal na anak. Anong klaseng pananalita yan sa nanay mo? Ako ang nagpalaki sa'yo. Pinapalaki? Di ba't sariling sikap sa pag-aalaga sa magulang? Wala na akong pakialam sa'yo. Mamatay ka na kung gusto mo. Isang napakapangit na away ng mag-ina. Kahapon lang, ipinagmamalaki nilang ang nanay ko ay kahanga-hanga at si Antonio ang aalaga sa akin. Nagkakaisa sila sa paghamak sa akin. Ngunit nang sila na ang malagay sa alanganin, agad nilang itinakwil ang isa't isa. Nakaupo lang ako sa sofa, pinapanood ang kanilang kasuklam-suklam na eksena na may malamig na mga mata. Hindi na kailangang magsalita, sila mismo ang sumisira sa kanilang sarili dahil sa sarili nilang kamangmangan. Clara, biglang gumapang si Antonio sa sahig at yumakap sa aking mga binti. Mali ako. Lahat ng ginawa ko. Mali. Nagdilim lang ang paningin ko kaya nasabi ko ang mga yon. Pakiusap. Huwag mo na tong ituloy. Pakiusap. Bawiin mo ang reklamo sa presidente. Kung hindi, tapos na talaga ang buhay ko. Habang umiiyak si Antonio sa aking paanan, sumigaw si Leticia. Hoy! Antonio! Nasaan ang pride mo bilang lalaki? Bakit ka lumuluhod sa babaeng yan? At ikaw, Clara, huwag kang magmalaki. Patawarin mo na si Antonio. Muli, mga salitang mapanlait mula kay Leticia na inaakalang siya pa rin ang nasa itaas. Tiningnan ko si Antonio na umiiyak sa aking paanan na parang isang maruming bagay at nagsalita. Antonio, ikaw ang nagsabi. Simula ngayon, total self-responsibility. Ang pagtatapos ng buhay mo ay hindi ko kasalanan. Resulta yan ng sarili mong desisyon. Aha. Nang tumingin ako sa kanya, inayos ni Attorney Reyes ang mga dokumento. Mr. Antonio, Mrs. Leticia, bagamat ang bahay na ito ay pinondohan ni Ma'am Clara, nakapangalan po ito sa inyo. Kaya't bilang kabayaran sa danyos at alimony, isasailalim po ito sa forced selling. Ibebenta? Opo. Kaya't kailangan ninyong lisanin ang bahay na ito bago magtanghali bukas. Bukas ng tanghali? Natigilan ang dalawa. Bukas? Teka, wala akong mapupuntahan. Wala akong pera para lumipat. Ako rin, may meeting ako sa mga amiga ko next week. Paanong mawawalan kami ng bahay? Wala na po kaming kinalaman dyan. Ma'am Clara, nakaayos na po ang gamit ninyo. Tara na po? Sige po. Salamat, Attorney Reyes. Tumayo ako at kinuha ang maliit na bag na inihanda ko na. Mahigpit kong hawak ang laptop kung saan nakalagay ang lahat ng mahahalaga kong trabaho. Teka, Clara! Wag mo kong iwan! Wag mo kong pabayaan! Ang kamay na iniabot ni Antonio ay malamig kong tinabig gamit ang dulo ng aking takong. Antonio, noong sumakit ang likod ng nanay ko, sinabi mong huwag kaming iiyak-iyak sa'yo. Ngayon, sino ang umiiyak? Nanigas si Antonio, hawak ang kanyang kamay, na may mukhang puno ng desperasyon. Paalam. Sana hindi ko na muling makita ang mga pagmumukha ninyo. Kasama si Attorney Reyes. Nilisan ko ang bahay na iyon na naging kulungan ko sa loob ng 10 taon. Mula sa likod, umalingaw-ngaw ang mga sigaw ni Antonio at ang pag-iyak ni Leticia
na parang mga kaluluwa sa impyerno. Kinaumagahan, tanghali, sa isang tahimik na subdibisyon na hinihipan ng malamig na hangin ng taglagas, sina Antonio at Leticia ay nakatayo sa harap ng nakasaradong gate ng dati nilang tahanan. Ang mga susi ay pinalitan na, at ang tanging dala nila ay isang maliit na bag na may ilang damit at kakarampot na pera. Hindi maaari. Pinalayas talaga tayo. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Nanginginig na bulong ni Leticia habang itinataas ang kwelyo ng kanyang damit. Ang lugar na dati niyang ipinagmamalaki ay tila isang malaking kaaway na ngayon. Tigilan mo na yung pagbubulong-bulungan mo. Nakakahiya, sigaw ni Antonio, at tumakbo sila patungo sa istasyon ng tren. Sa isang sulok ng isang murang fast food chain, hawak ng dalawa ang kanilang mga telepono. Kailangan nilang makahanap ng pera at matutuluyan. Pareho silang naniniwala na marami silang kaibigang tutulong sa kanila. Tatawagan ko ang mga amiga ko, sabi ni Leticia, sina Mrs. Santos. Sigurado akong pauutangin nila ako kahit pambayad lang sa hotel. Puno ng pag-asa, tinawagan niya si Mrs. Santos. Hello, Mrs. Santos. Si Leticia to. May problema lang kami ng manugang ko. Pwede bang makahiram muna ng pera? Ah, narinig ko na yan. Natanggal daw sa trabaho ang anak mo, di ba? Ang boses ni Mrs. Santos ay sobrang lamig. H, paano mo nalaman? Ang asawa ko, kliyente ng kumpanya ng anak mo, kalat na sa buong industriya ang tungkol sa tangang lalaking yon na nagpakansela ng bilyon-bilyong proyekto dahil inaway ang anak ni Chairman Villanueva. Hindi totoo yan! Di ba't magkaibigan tayo? Magkaibigan? Tumawa si Mrs. Santos. Nakikipagkaibigan lang ako sa'yo kasi palagi kang nanlilibre. Narinig ko rin, pera pala ng manugang mo ang ginagastos mo. Ang kapal ng mukha mong magpanggap na mayaman gamit ang pera ng iba. Huwag ka nang tatawag ulit. Tuwet. Nabitawan ni Leticia ang kanyang telepono, putlang-putla. Ang sosyal niyang pagkakaibigan ay isa lang palang ilusyon na binuo ng pera ni Clara. Sa kabilang mesa, hinampas ni Antonio ang mesa. Isa-isa niyang tinawagan ang kanyang mga katrabaho. Hoy, pare, tulungan mo naman ako. Pautang. Pasensya na, Antonio. Baka madamay pa ako. Huwag ka nang tatawag, ha? Teka, di ba't idol mo ko? Idol? Ha, asa ka pa. Swerte ka lang dati dahil sa mga kliyenteng binibigay sa'yo ng kumpanya. Click! Pinatay ang tawag. Napahawak si Antonio sa kanyang ulo. Ang kanyang galing at karisma ay nakasalalay lang pala sa pangalan ng kumpanya. Bakit nangyari to? Umiiyak si Leticia. Sa sandaling iyon, isang balita sa TV ang narinig nila. Ang nakanselang proyektong pang-redevelopment ay may bago ng partner, ang Villanueva Realty Holdings at ang pinakamalaking construction company sa bansa. Sa screen, nakita nila ang ina ni Clara, eleganteng nakatayo sa isang press conference. Ayon kay Chairman Villanueva, ang proyektong ito ay magdudulot ng daan-daang bilyong pisong kita. Doon nila napagtanto ang kanilang pagkakamali. Ang taong hinamak nila ay isang makapangyarihang tao pala, at ang lahat ng yaman na dapat ay sa kanila, ay sila mismo ang nagtapon. Ang tanga-tanga ko, umiyak si Antonio. Ang kanyang makasariling deklarasyon ang nagbagsak sa kanya sa impyerno. Isang waiter ang lumapit sa kanila. Sir, Ma'am, 3 oras na po kayo sa isang tasa ng kape. Pinalayas sila. Sa labas, malamig ang hangin. Antonio, gutom na ako. Doon tayo sa sushi restaurant. Sabi ni Leticia. Sushi? Nababaliw ka na ba? 30,000 piso na lang ang pera ko. Nag-away sila sa gitna ng daan para sa kakarampot na pera. Nagkasakitan sila. Sa huli, nanalo si Antonio at kinuha ang pera ni Leticia. Humanap sila ng isang napakamurang, luma at maruming hotel. Dito tayo! Hindi ako makakatulog dito! Reklamo ni Leticia. Kung ayaw mo, sa labas ka matulog! Sa loob ng maliit na kwarto,
Kumain si Antonio ng instant noodles habang si Leticia ay umiiyak. Bukas, isangla mo lahat ng bag at alahas mo, utos ni Antonio. Ayoko! Ito na lang ang natitira sa akin. Wala na tayong pera. Kinabukasan, isinangla nila ang mga gamit ni Leticia. Luma na po ito. At may amoy sigarilyo. 15,000 piso na lang po, sabi ng may-ari ng pawn shop. Ano? 300,000 yan! Sigaw ni Leticia. Walang nangyari. Sa 20,000 piso, isinuko ni Leticia ang kanyang huling pride. Paano natin babayaran ang 24 milyon? Bulong. Bulong ni Antonio. Bulong ni Antonio. Bulong ni Antonio. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ito at nanlaki ang kanyang mga mata. Mr. Antonio, ito po ang abogado ng inyong kumpanya. Sisingilin po namin kayo ng 3.5 bilyong piso bilang danyos para sa nakanselang kontrata. Ang mga papeles ay ipinadala na sa inyong dating tirahan. 3 bilyon. Nabitawan ni Antonio ang kanyang telepono. Ang 24 milyon ay malaki na, ngunit ang 3.5 bilyon ay isang halagang hinding-hindi niya mababayaran habang buhay. Ngunit kahit ang numerong iyon ay simula pa lamang ng impyernong inihanda ni Clara para sa kanila. 3.5 bilyon. Sa loob ng madilim na silid ng hotel, nanginginig si Antonio habang hawak ang kanyang telepono. Ang napakalaking danyos na ipinataw sa kanya ay isang halagang hindi niya mababayaran kahit ilang buhay pa. Ngunit sa gitna ng desperasyon, isang masamang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Tama! Hindi pa kami opisyal na hiwalay ni Clara! Biglang nabuhayan ng loob si Antonio. Ang pamilya Villanueva ay napakayaman. Ang 3.5 bilyon ay barya lang sa kanila. Ma, may pag-asa pa tayo? Sabi niya kay Leticia. Kung hindi ako pipirma sa divorce papers, mag-asawa pa rin kami. Ang utang ng asawa ay utang din ng kabiyak. At hindi papayag ang mga Villanueva na makulong ang asawa ng anak nila. Oo nga, Antonio. Tama ka. Sang-ayon ni Leticia. Mayaman sila. Obligasyon nilang tulungan ang matagumpay kong anak. Dapat pa nga silang magbayad dahil sa panloloko nila. Puno ng bagong yabang, pinuntahan nila ang opisina ni Attorney Reyes kinabukasan. Hindi kami pipirma sa divorce papers, sabi ni Antonio na parang hari. Sa tapat nila, ako at si Attorney Reyes. Mag-asawa kami. May utang ako na 3.5 bilyon. Bilang asawa at pamilya, tungkulin nilang bayaran yon. Oo, dagdag ni Leticia. Kasalanan ninyo to. Bayaran ninyo ang 3.5 bilyon at babalik na kami sa dati. Muli, mga salitang mapanlait at walang katwiran. Nanahimik lang ako. Hinahayaang ilabas nila ang lahat ng kanilang saloobin bago ko sila ibagsak. Akala ni Antonio ay natatakot ako. Kung hindi, hinding-hindi ko siya hihiwalayan. Mananatili akong isang malaking utang sa buhay niya habang buhay. Mr. Antonio. Mrs. Leticia. Malamig na sabi ni Attorney Reyes. Mukhang nakalimutan na ninyo ang isang dokumentong kayo mismo ang gumawa 5 taon na ang nakalilipas. Inilabas niya ang isang luma ngunit opisyal na dokumento, isang prenuptial agreement na may selyo ng notaryo. Nang makita ito ni Leticia, namutla siya. Naaalala niyo na po ba? Sabi ni Attorney Reyes. Ito po ang kasunduang ipinilit ninyong papirmahan kay Ma'am Clara bago ang kasal para hindi makuha ng isang mahirap ang yaman ng pamilya ninyo. Si Leticia, tumatawa. Habang pinipilit akong pumirma, si Antonio, sumasang-ayon. Binasa ni Attorney Reyes ang isang mahalagang bahagi. Artikulo 1. Ang lahat ng ari-arian ng bawat isa, bago at habang kasal, ay mananatiling pag-aari ng bawat isa. Artikulo 3. Ang anumang utang, kasama na ang danyos, ng isang panig ay hindi pananagutan ng kabilang panig.
Nanlaki ang mga mata ni Antonio. Ano yan? Hindi po ba ninyo naiintindihan? Sa wakas ay nagsalita ako. Ang 3.5 bilyong utang ninyo sa kumpanya at ang danyos na sinisingil ko sa inyo ay sarili ninyong responsibilidad. Wala kaming obligasyong bayaran yan. Kahit isang sentimo. Hindi maaari. Mag-asawa kami. Hindi po ito simpleng papel. Ito ay isang notarized na dokumento. Ang pananggalang na ginawa ng nanay ninyo para protektahan kayo ay siya na ngayong magiging gilutina ninyo. Ang pananggalang na dapat ay para sa akin ay siya ngayong tatapos sa kanila. Ma. 64. Anong ginawa mo? Galit na sigaw ni Antonio sa ina. Hindi ko alam. Akala ko mahirap siya noon. Umiyak si Leticia. Nag-away sila sa loob ng opisina. Ang kanilang huling pag-asa, ang pagiging mag-asawa, ay sila rin mismo ang sumira kung tatanggi kayong pumirma. Sabi ni Attorney Reyes, ang voice recording ng inyong pagbabanta ay nasa pulis na. Itutuloy namin ito sa korte bilang blackmail. Kapag nangyari yon, lalong masisira ang pangalan ninyo. Gumuho ang mundo ni Antonio. Wala na siyang takas. Pipirma na ako. Nanginginig at umiiyak. Pinirmahan ni Antonio ang divorce papers. Paalam na, Attorney Reyes. Tumayo ako para umalis. Teka, Clara, tulungan mo ko. Ang huling sigaw niya ay hindi ko na pinansin. Gaya ng sabi niya, dapat alagaan ng bawat isa ang sarili niya. Clara, nandito na ang tsaa. Magpahinga ka muna sa trabaho. Sa malawak na beranda ng aming tahanan, tinawag ako ng aking ina. Ito ang bahay na hinamak ni Antonio, isang national cultural treasure na napapaligiran ng isang magandang hardin. Salamat, Nay. Sakto, katatapos ko lang sa translation na to. 2 linggo na ang nakalipas mula nang kami maghiwalay. Ang buhay ko ay naging payapa. Wala na ang stress sa pagbabayad ng utang ni Leticia. Ngayon, malaya kong ginagawa ang trabahong mahal ko. Ano na kayang nangyayari sa kanila? Tanong ng ina ko. Wala na kaming pakialam. Ngunit may mga balitang dumarating. Sina Antonio at Leticia ay nakatira na ngayon sa isang maliit, masikip, at maruming apartment. Bakit tira-tirang pagkain na naman to? Gusto ko ng isda! Sigaw ni Leticia. Manahimik ka! Kung ayaw mo, huwag kang kumain. Pinaghirapan ko to sa isang araw na pagtatrabaho sa construction. Sagot ni Antonio, na puno ng putik. Ang kanyang pride ay durog na. Si Leticia naman, itinakwil na ng kanyang mga amiga. Kasalanan mo to! Kung nalaman mo lang sana na may pera si Clara, kasalanan mo to! Kung hindi dahil sa pinirmahan mong kasunduan, ang dating magkaalyadong mag-ina ay ngayon ay nag-aaway na parang mga hayop para sa kakarampot na pagkain at pera. Samantala, sa isang grandiosong party, sa isang hotel na pag-aari ng aming pamilya, ipinagdiriwang namin ang bagong proyekto. Lumapit sa amin ang dating presidente ni Antonio. Chairman Villanueva, Miss Clara, congratulations po, sabi niya, yumuyuko. Yung tungkol po sa tangang si Antonio, araw-araw po siyang hinahabol ng aming mga kolektor. Sisiguraduhin naming magbabayad siya habang buhay. Ganoon po ba? Salamat. Walang emosyon kong sagot. Wala na akong galit. Ang nararamdaman ko na lang ay kawalan ng pakialam. Tara na, Clara. Batiin natin ang iba pang mga bisita, sabi ng ina ko. Habang naglalakad kami sa gitna ng magarbong pagdiriwang, isang bagong kabanata ng buhay ko ang nagsisimula. Ang pagganti ay tapos na. Ngunit ang kamangmangan ng tao ay walang hanggan. Ilang araw ang lumipas. Isang hindi inaasahang tawag ang natanggap ko. Ito ang huli at pinakamasamang ganti mula sa kanila. Ilang araw ang lumipas. Habang nagpapahinga ako sa sala, tumunog ang aking telepono mula sa presidente ng aming pangunahing bangko. Hello, si Clara Villanueva po ito. Pasensya na po sa abala. Mayroon po kasing mag-asawang nagpakilalang asawa at biyenan ninyo rito.
Dati ko po silang asawa at biyenan. Bakit po? May dala po silang pekeng kopya ng titulo ng lupa ninyo at pekeng selyo at humihingi ng pintang ₱1,000,000 loan. Nagwawala po sila sa lobby. Papunta na po ang mga pulis, pero naisip naming ipaalam sa inyo. Napatawa ako ng malamig. Ang huling desperadong hakbang ni Antonio, pamemeke at fraud, isang tunay na krimen. Pagdating ko sa bangko, nakita ko silang napapaligiran ng mga pulis. Clara, anong ginawa mo? Sigaw ni Antonio nang makita ako. Asawa mo ako. Pera mo, pera ko. ₱5,000,000 lang yan. Barya lang yan sa inyo. Oo, sigaw din ni Leticia. Kasalanan mo to. Dahil sa'yo, napilitan si Antonio na gawin to. Isang kang malas. Sabihin mo sa mga pulis na nagkakamali lang sila. Kahit na gumawa na sila ng krimen, ako pa rin ang sinisisi nila. Ang mga opisyal ng bangko at pulis ay natigilan sa kanilang kawalang hiyaan. Nanahimik lang ako. Hoy! Sumagot ka! Gusto mo ba akong makulong? Pamilya tayo. Ang aking katahimikan ay ang pinakamatinding pagtanggi. Unti-unting humina ang kanilang mga sigaw at napalitan ng takot. Si Clara, pakiusap, tulungan mo ko. Mali ako. Lumuhod si Antonio. Sa wakas, nagsalita ako. Pamilya? Tulong? Malamig kong sabi. Antonio? Sinabi mo sa akin noon, simula ngayon, bawat isa sa atin ang bahala sa sarili nating magulang. Sinunod ko lang ang patakarang, total self-responsibility, na ikaw mismo ang gumawa. Wala kang karapatang umasa sa yaman ng pamilya ko. At hindi ko pa alam noon na kayo ang mga Villanueva. Kaya pala, nagbabago ang pakikitungo mo depende sa yaman ng tao? Sa tingin mo, pagkakatiwalaan ko pa ang isang tulad mo? Tiningnan ko sila sa huling pagkakataon. Antonio, di ba't dapat alagaan mo ang sarili mong magulang? Ang 3.5 bilyong utang mo at ang kasong ito, alagaan mo ang nanay mo mula sa loob ng kulungan. Magtrabaho ka roon para mabayaran ang lahat. Hindi! Ayoko! Habang sumisigaw sila, pinusasan sila ng mga pulis. Bitawan niyo ako! Isa akong mayaman! Sigaw ni Leticia. Clara, patawarin mo ko! Umiiyak na sigaw ni Antonio habang kinaladkad sila palabas. Ang kanilang mga sigaw ay unti-unting naglaho kasabay ng sirena ng pulis. Villanueva, pasensya na po ulit, sabi ng presidente ng bangko. Salamat. Ngayon, malinis na ang lahat. Mula sa bintana, pinanood ko ang pag-alis ng police car. Ang nasa loob ko ay hindi galit o lungkot, kundi isang napakalaking kapanatagan. Makalipas ang 6 na buwan, tagsibol na sa aming hardin. Magaling na ang likod ng aking ina at masigla siyang nabubuhay. Ako naman, patuloy sa aking trabaho at ang isa sa mga isinalin kong medical paper ay na-publish sa isang kilalang international journal. Malaya na ako. Ayon kay Attorney Reyes, parehong nahatulan ng pagkakakulong sina Antonio at Leticia. Paglabas nila, haharapin pa rin nila ang bilyon-bilyong utang at ang markang kriminal. Ang kanilang pagpapanggap ay sila rin mismo ang sumira. Nay, sabi ko habang nakatingin sa hardin. Noong sinabi ni Antonio na bawat isa na ang bahala sa sarili niyang magulang, hindi ako nalungkot. Doon ko naintindihan na isa lang akong kasangkapan para sa kanya. Pero ngayon, naiisip ko, dahil sa mga salitang iyon, nagising ako na hindi ko dapat hayaang iba ang magtakda ng halaga ko. Niyakap ako ng aking ina. Anak, ang tagal mong nagtiis, pero ang kabaitan, dapat pinipili kung kanino ibibigay. Ang pagmamahal mo, ibigay mo sa mga taong tunay na nagpapahalaga sa'yo. Umiyak ako. Ito ang tunay na pamilya. Salamat, Nay. Simula ngayon, para sa sarili ko na ako mabubuhay at gagawa tayo ng maraming masasayang alaala. Tama yan. Ngumiti siya. Sa susunod na buwan, pumunta tayo sa Switzerland, di ba? Para na rin sa trabaho mo. Talaga? Sige.
Ako ang magluluto ng masarap na hapunan ngayong gabi. Ang sikat ng araw sa Tagsibol ay tila isang basbas para sa aming bagong simula. Bawat isa ang bahala sa sarili niyang magulang. Hindi ito isang malamig na kasabihan. Ito ay tungkol sa paggalang at pagmamahal sa isa't isa bilang mga responsableng individual. Iyan ang tunay na pamilya. Matapos ang 10 taong kadiliman. Sa wakas, malaya na ako. Ang nakaraan ay tapos na. Ang tanging nasa harap ko ay isang maliwanag na kalangitan na ako mismo ang lumikha. Ito na ang simula ng aking bagong buhay.